Kamusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay for the go ng person, pero bago yan ay isang araw bago ang aking flight ay dumating na din ang aking reliever, ang pansamantalang papalit sa akin habang wala ako. Siya si Ate Nora ang naging reliever ko din nung nakaraang taon nang nagbakasyon din ako sa Pinas. Siya nga ulit ang aking kinuha dahil kilala na siya ni na Lola at alam niya na din ang aking trabaho. At ang isa pa ay sa tagal na nga din dito ni Ate Nora ay marunong din siya ng salitang Hebrew. Kaya hindi rin mahirap para kay Lola at Ate Nora na magkaintindihan. Hindi nga lahat ng mga caregivers dito sa Israel ay marunong ng salitang Hebrew dahil yung ibang mga employer ang ginagamit nilang wika ay English. Ay nga, tinulungan ko na din si Ate Nora na magpasok ng kanyang mga gamit sa kwarto habang si Nilush naman ay nakikimarites at si Ate Nora doon ay may dala ding maleta. Ay nga't kinukwento ni Nilush kay Ate Nora yung aming tindahan na pinupuntahan na Max na bago na at lumipat na dun sa tapat ng park. At dahil nga uuwi ako ng Pinas ay gusto niyang yayain dun si Ate Nora at gusto niyang magpasama kapag gusto niyang lumabas. Tinawag na nga din ni Lola si Ate Nora at gusto niya itong makita at makakwentuhan. Ilang araw pa nga bago yan ay dumalaw na din dito sa bahay si Ate Nora para tingnan sina Lola bago siya magsimula. Simula nga nung nakuha ko si Ate Nora na reliever ay nakaschedule na agad sa kanya yung mga susunod ko na bakasyon. Mahirap din kasi kapag paiba-iba ng reliever dahil merong reliever na hindi kayang tagalan ng pag-aalaga kay na Lola dahil sa kanilang kondisyon. At meron din ako mga naging reliever na wala nang ginawa kundi maya't maya ay tawagan ako habang nasa Pinas para magsumbong at magreklamo. Kaya sa halip na mag-enjoy sa bakasyon ay stress din ang aking inaabot. At meron pa nga ako nakuhang reliever dati na 1 linggo pa nga lamang ako sa Pinas ay nilayasan na sina Lola. At buti na nga lamang at buhay pa noon ang anak ni Lola na panganay. At nagkataon din naman na natsugi na yung employer ng aking pinsan kaya yung aking pinsan ang pumalit at nag-alaga kina Lola. Dapat nag-progresses ka dito. Ay nako, hindi pwede dyan Ate Zineli. Mahuhulog. Ilus! Nila kalasa, tanis na na. Nakakasaya, takbimen. Ay nga't dumating din si Rapi at dala niya yung aking mga pinabili ng mga gulay at prutas. At dahil maaga nga ang alis ko kinabukasan ay nagpabili na ako para maluto ko na at para may maiwan akong pagkain kina Lola at hindi na muna kailangan ni Ate Nora na magluto. Nagpaalam na nga din ako kay Rapi at sabi ko siya na muna ang bahala kina Lola ay wala daw problema basta daw ako'y babalik. Buti na nga lamang din at merong Rapi na malapit kina Lola na kahit wala ako ay meron ding titingin sa kanila. Fast forward ay ito na nga yung kinabukasan na araw na aalis na ako. Nagpaalam na nga din ako kay Lola at Nili at pinagmamadali na nga din ako ni Lola at padating na daw yung taxi na sasakyan ko. Nung gabi pa nga lamang bago kami matulog ay umiiyak na sa akin si Lola at ang hirap daw nang wala ako. Sabi ko ay mabilis lamang naman ang araw at hindi niya namamalayan ay pabalik na ulit ako. Bye-bye Nilush! Ibraya! Aten nga't pababa na ako at si Ate Nora muna ang bahala sa kanila habang nakabakasyon ako sa Pinas. Aten nga't nang umalis ako ay mag-aalmusal na si Nilush. Naabala nga si Nili sa pagtulog dahil ginising ni Lola para tumawag ng taxi na sasakyan ko. Kaya sa pagmamadali ay nalimutan na din ni Nilush na magsuot ng tsinelas. Heto nga't pagbaba ko ay naghihintay na ang taxi at may mga ilang gamit nga din akong dala at sa likod na daw niya ilalagay. Akala ko nga ay konti lamang ang aking bitbitin at sa bus na nga lamang sana ako sasakay. Ang kaso'y ayaw din ni Lola na sumakay ako ng bus kaya tumawag siya ng taxi at siya daw ang magbabayad. Dadaan nga muna ako sa flat ng aking ate para kuhanin yung aking mga maleta. Hapon pa naman ang aking flight pero maaga akong umalis at mag-aalas 7 pa nga lamang yan ng umaga. Maaga kasi ang pasok ng ate ko sa trabaho at kailangan maabutan ko siya para makuha ko yung aking mga gamit. Pagod at puyat nga din ako niyan at madaling araw na nga din ako nakatulog dahil sa pag-aasikaso kay Lola. Nagtrabaho pa nga din ako kahit maaga ang alis ko, abay sayang din ang isang araw na kikitain. At yung araw na yan ay dyan pa lamang magsisimula si Ate Nora sa kanyang trabaho kina Lola. Andito na nga niyan ako sa Tel Aviv at mabilis lamang naman ang biyahe na nasa 15 to 20 minutes. Binigyan nga din ako ni Lola ng pamasahe at yung bayad sa taxi ay nasa mahigit 2,000 pesos sa pera natin sa Pinas. Andito na nga ako at nagmamadali na nga din dahil mag-aayos pa ako ng aking maleta.
Ingat, nandito na ako sa flat ng aking ate at sila lang mag-asawa ang nakatira dyan kasama ang kanilang mga alaga na pusa. Pagdating ko ngayon nakalabas ng aking maleta at nalagyan na din ng laman ng aking ate. Ilang piraso nga lamang dyan ang aking mga gamit at yung iba naman ay mga gamit ng aking ate na ipapadala sa Pinas. Nasalip nga ipadala sa package ay sa akin na nga ipinadala at yung iba naman ay siya ang magdadala. Uuwi nga din siya sa Pinas niyan at mauuna lamang ako ng 1 linggo sa kanya. Inayos na nga namin ng laman ng aking mga maleta na dadalhin at pilit nga namin pinagkasya at yung sosobra sa timbang ay siya na ang magdadala. Dito sa Israel kapag pauwi ng Pinas kapag napasobra ng timbang ay okay lamang. Pero sa airport sa Pinas kapag pabalik dito sa Israel mapasobra ka ng 2 kilo ay pagbabayadin ka ng 7,000 pesos. At naranasan ko ngayon noong nakaraang taon na nagbakasyon din ako sa Pinas. Sumobra ng 2 kilo sa timbang ang aking maleta at kahit nga makiusap ay ayaw pumayag at magbayad daw ako ng 7,000 pesos. At sa halip na magbayad ako ay di binawasan ko na lamang ang laman ng aking maleta. At doon kaya sa mga sinisingil nila na bayad sa sobrang timbang ay saan kaya napupunta? Ay malamang sa malamang ay di sa mga crocodile ng lipunan. At ayun nga, tapos na kami magtimbang at for the go na ang person. At eto nga yung isa sa kanilang mga alaga na pusa at napakaganda nga at kung pwede nga lamang iuwi ng Pinas ay naisama ko na. Sabay na nga kami bumaba ng aking ate at siya naman ay papasok sa kanyang trabaho. Linis bahay ang kanyang trabaho at uwian siya. Kahit nasa isang bansa nga lamang kami ay bihirang-bihira nga lamang din kami magkita dahil bihira lang din ako mag-day off. Lomea? Ay nga, taghiwalay na kami ng aking ate at papasok na siya sa kanyang trabaho. At nakipagtawadan pa nga ako dyan sa taxi driver na 130 shekel daw ang pamasahe papunta sa airport o nasa 2,200. Ay sabi ko nga hindi ba 100 lang kaya nagkatawanan kami. Pamasahe pa nga lamang simula kina Lola papunta sa Tel Aviv at Tel Aviv papunta sa airport ay nasa mahigit 4,000 pesos na. Ay nga't ang lakas ng hangin dahil kapag nabiyahe mas gusto ko na nakabukas ang bintana. Eto nga't malapit na kami sa airport, walang traffic at mabilis lamang ang biyahe na nasa 15 minutes lamang. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel.